nagpaturo tayo kay Pastor kanina habang nandito. Nandito si Pastor kanina eh. Kakaalis lang. O, live na po. Pero nakaharap po doon. Dapat dito nakaharap. Balik na rin ang camera ko yung Joey. Harap na raw. Hindi, doon nakaharap o. Nakaharap siya sa altar. Dito dapat nakaharap. Mali. Diba? Wala na. Yan ang iyan mo kaya. Yung natingnan sa likod, baka nandun. Pis na. Oh. Sa ano pa rin siya? Sa altar pa rin nakaharap? I-play mo, i-play mo. I-play pa. Okay. Ano mo? Okay. Okay na. Sige po. Magandang gabi po. Medyo nag-aral pa tayo ng ating live. Sige po, pakibuksan po ang ating songbook sa page 92. Hello. Page 92. Through it all. Okay, Amazing Grace. Number 109. But now I'm
request natin, Elder Joey, for our opening prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa sandaling ito na kami ay inyong pinagsama-sama sa gitna ng aming araw na maraming ginagawa, pero binigyan niyo kami, Lord God, ng panahon at pagkakataon upang magkasama-sama at mag-aral ng iba ng salita at bigyan ng pagkakataon ng aming mga kahilingan ay maipabot sa inyo. Lord God, kayo lang po ang solusyon sa lahat ng mga problema na aming hinaharap. At sana nga po ay pagkabayan niyo kami samahan ng sa pamamagitan po ng pamamagitan po ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral at aming mga panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. So, ngayong gabi po ay bago tayo magbulay-ulay sa mensahe ng Panginoong Diyos, tayo po ay magbigay ng pasasalamat natin sa Panginoon sa nagdaang linggo at ngayon ay Wednesday. So, ano po yung mga bagay na nais natin ipagpasalamat sa Panginoon? Tatlong bagay yan palagi ko ipinagpapasalamat sa Panginoon. Una, yung pagbibigyan niya sa amin ng pag-iingat. Kasi unang-una ang mga anak ko, palagi lumalabas, ako lumalabas din. Pero hindi niya kami pinapabayaan sa aming pag-travel. And then, pangalawa, at least ang mga anak ko, wala pong sakit na mabigat. Kasi sabi ko sa Lord, Lord, please, huwag po kayong magkastro ng bigat na sakit. Kasi sa totoo lang, wala din po akong ibibili ng gamot para po kami ay gumaling. Oo. And then, ang pangatlo, yun ang nakakatuwa eh. Kasi ang pangatlo, sabi ko, Lord, huwag mo kami pabayaan. Palagi mo lagyan ng laman ang aming bulsa upang kami ay makapagbigay sa simbahan, makapag-share kami ng kaunting food para kami po ay magkasama-sama. Malaking bagay din po kasi ang pagkain. Dahil kakain kami dito sa church, uuwi kami, kahit pagdating sa bahay, hindi na kami kumain, okay lang. Mga busog na po kami. Kaya yun po ang tatlong bagay na palagi kong hinihingi sa Lord. Next. Nandiyan po yung mikropono mas malapit sa inyo. Ati... Ano? Shoni. Magandang gabi sa inyo lahat. Ang ipinagpapasalamat ko po, kahit anong problema dumating sa buhay namin, ay nakakarapat kami at nalalampasan namin by the power of our Jesus Christ. I always have faith on Him. Kasi lagi siya nandiyan sa oras at kailangan ko. Pati ng aking pamilya at mga anak. Maraming salamat po. Salamat po, Ate Shoni. Next po, Ate Rosie. Magandang gabi po sa ating mga kapatid at ako po, lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat araw dahil sa lakas na binigay niya sa akin at pag-iingat at pag-provide niya din sa aming mga pangailangan sa aking mga anak rin doon sa Palawan. Lubos rin ako nagpapasalamat sa Panginoon kahit malayo man ako, pero sabi ko sa prayer ko, bawat prayer ko, Lord, walang distance sa'yo sa aking pamilya. Ikaw inasahan ko na mag-ingat sa mga anak ko doon at mag-provide din sa kanilang mga pangailangan sa health rin nila. Salamat, Panginoon. Kaya
Yun lang po ang aking pasalamat sa pag-iingat niya sa akin bawat araw dito sa pag-ailaman ng daging yung tugon niya. So, salamat sa Diyos. Thank you po, Lord. Salamat po. Next po, Ako Kuya naman pasalamat Tomas. sa Panginoon sa kanyang kusina sa pamilya ko na kami po ay sa araw namin pamumuhay na hindi naman kami pababayaan. Nakatanggap kami ng biyaya. Kahapon, salamat kami doon sa Pinsan ni Venus. Dalawa sila, tapos yung isa may anak. Nagdiwang ng birthday, pero ang birthday niya nung 23 pa. Pumunta ng Lunes, sabi daw ko din, handa daw sila doon sa bahay. Nagluto sila doon. Ang problema, may problema kasi hindi nag-enjoy kasi yung kusina namin, masira yung bubong. Walang pa-coordinate, hindi nag-coordinate sa amin na gagawin. Parang bigla ba gagawin? So, hindi masyado yung pagka-salusalo namin sa bahay. Dahil gagawa sila sa kusina, siyempre kung dadaan sa namin, ito sa pinto sa kusina. Pero kami sa, ulit lang naman yung namin eh. Tinitirahan isang unit lang yan. Kaya hindi yung mga pinsan ni Venus. Ano lang naman sila eh. Bali, 4 lang naman sila eh. Tapos kami naman 3. Rini ako yun. Yun nga, nagluto-luto sa bahay. Salo-salo kami. Kaya lang hindi nagtagal. Umuwi sila kasi ginagawa yung sa may-ari. Yung kusina namin tumutuloy. Yun, yung pinag-enjoy. Pero natuloy naman yung salo-salo namin. Salamat pa rin kami sa Panginoon dahil yun, Nagkasama-sama pa rin kami. Saka yung kusina namin, tumutulog kasi yun, luto doon sa kusina. Pinaayos ng may-ari, yun, naayos naman. Tapos nilagyan pa yung pinto namin ng screen. Salamat kami sa Panginoon. Inayos. Okay naman. Saka sa protection. Saka tigres mamaya sa prayer natin. Isama natin yung kapatid ko, may sakit daw siya. Senior na siya. May anak siya. Wala rin siya asawa, gibudagal siya. Ngayon may sakit siya. Kasama lang niya yung anak niya na PWD din. Nagtik sa akin ng pare daw, puntahan ko daw siya. Ay malayo yun, nasa ano siya, hindi, sa Cavite. Doon sa Sabang. Ano ang pangalan? Flora. Flora. Sige po, mamaya mapagpili natin. Sabi ko, pupunta ako dyan pag pag wala na po gagawaan ka ako, sabi ko gano'n. Tapos sabi ko, chat mo rin yung anak mo. May mga anak sila nasa Disney nila, may pamilya rin. Tapos yung isa naman nasa Bicol, may pamilya din. Sabihin mo sa kanila na puntahan ka naman dyan. Sabi ko gano'n. Sige po, ipapanalangin natin si Ate Flora mamaya. Sige po, Ate Sandra. Salamat ako sa Panginoon. Kasi kahapon, buong araw sa hospital naman ako. Nagpapamadesis ko. Na-hospital po kayo? Umaga, nagpapagod ako sa hospital kasi dati yung mga ano ko, hindi ako naraman. Nagbagot ako, hindi sinabayan ng tubig. Kung 6 times na nahihinom pa daw ako. Sabi ko, isang ako, ano na ako sa hospital. Kaya naman ako po yung nurse. Siya na nagkakit sa akin. Ngayon, yun na, nilagyan akong disclosure ko. Huwag na lang, kasi nakapag
mamaya pa ako uwi, hanggang may mga gusto. Sabi niya, pwede ba ako, boss? Pag-uwi na pwede ka na makauwi. Pero rasing ko na nga ako, wala pa rin. Pero maganda na ngayon ang Pasay kasi premis na. At may mga buwan ng pero nakaupo ko sa 11 hours. Ang sakit sa trip. Saan po kayo nag-pa-hospital? Sa Pasay Gen? Okay. So, kumusta po? Ano po? Binigyan po ba kayo ng gamot? Ang dami resita. Ang dami reseta. May resita pag ininom mo. Sobrang sakit sa hindi. Nakalimutan ko, sabi, inunod ko niya ang pagbusog ka. Nakalimutan ko, wala akong nandiyan ka rin ko. Makita ng sobrang sakit. Parang gusto ko na ulit bumalik. Hanggang ngayon po ba masakit pa ang dibdib niyo? Hindi na. Hindi na. Hindi na masyado. Salamat sa Diyos. Pero yung 11 hours na nakaupo ka sa matigas sa upuan. Oo. Hindi ko kaya. Talagang tsatsagain niyo, ano mo. Oo. Kasi, pagdating ko, hindi sila nila ko. Tapos, tapos, sabi nila ako makauwi, pag hindi ko nasabi yung ano ko, yung urine at saka yung sorry. Hindi ko na ako pero pilit ko, hindi tayo mabas yung kung pinanyo ako, lahat ng bahay namin dito, kung nakaano ko, ipakot ko lang dito. Kung naawa na sa akin, mga size na 6 to 6 ako. Tapos, sige, uwi na. Kung dami na siya. Pero kumusta po ang pakiramdam nyo ngayon? Ginhawa na ba? Akala ko nga babies na yun. Hindi ako naka-ati ng kagabi. Akala ko kagabi, ng pulis. Kung naman, hindi ako naka-ati ng tapos sabi ni Mandinay, may pulis na yun. Sigurado pa Okay po. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Nandito po kayo ngayong gabi at kasama namin. Kung kaya mo ba? Kung kaya mo sa ako, punta hindi ako nasakot. Yes, amen. Praise God. Salamat po, Ate Sandra. Next, Kuya. Hello po, magandang gabi. Lord, pasensya na po kayo at kahit kakaunti kami na ilubos kami nagpapasalamat dahil namulat muli ang aming mga mata upang harapin ang panibagong pag-asa, ang panibagong buhay, ang masarap na buhay kahit sa tindi ng kahirapan, sa tindi ng pinagdadaanan ng maraming tao at ng ating bansa. Salamat po. Ang lahat ng ito, Panginoon, ang aming mga kalusugan, ang aming pinansyal na pangangailangan, at ang mga kagalingan ng aming mga kapatiran na may sakit at may karamdaman. Ang lahat ng ito, Panginoon, pinaubaya po namin sa inyo lahat. Dahil kayo ang Diyos namin at kayo ang kaligtasan namin. At kailangan namin inyong basbas at gabay upang lahat ng aming karaingan at kagalingan ay mga galing sa iyo. Salamat po, Panginoon, at sabi kami pumasok kami sa inyong mga puso upang sabi kami maramdaman ninyong mga presensya, Panginoon. Salamat po sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Biruin niyo yun, magpapasalamat lang tayo, may panalangin pa. Ha? Salamat po. Kuya Joey, Elder Joey, ano po ang inyong ipagpapasalamat sa Diyos? Salamat sa Panginoon dahil patuloy na tayo binibigyan ng buhay. Kahit tulog tayo, buhay tayo, sabihin na siya kumigising sa atin para muli tuloy ng buhay na meron tayong malay. At itong malay na ito, habang tayo buhay, nagagamit namin para hindi lang para sa sarili, hindi lang para sa pamilya, kundi para sa ibang tao na patuloy na manalig sa Panginoon. So, maraming salamat po. Salamat po, Elder Flory. Ano pong ating gustong ipagpasalamat sa Panginoon? Unang-una po, pinapagpasalamat ko palagi ang ating mga buhay. Bawat isa po sa atin. Kasi talagang ang pinaka-importanting binigay ng Panginoon ay ang ating buhay.
Kanina po, nagpapasalamat din po kami dahil nadalaw po namin si Sister Maximine. Nagpunta ko dito ng anniversary, yung may colon cancer. Na nadalaw po namin siya, ilan po kami mga kaibigan niya na dumalaw. Pero hindi nga lang sabay-sabay. At yun nga ang sabi po nung anak, pag lumakit daw yung kanyang tiyan, tugon sa hita, sobrang kirot. Sabi raw niya, parang hindi ko na kaya, kunin mo na ako. Parang gano'n sa Panginoon. Pero, salamat naman, pagdalo namin kanina ay medyo okay siya. Lumaki nga po yung kanyang tiyan. Eh, yung maraming fluid, yung tubig ba? Ngayon, simula pa ng linggo hanggang ngayon, every hour minomonitor kung ano yung lalabas na fluid doon sa kanyang tiyan. Eh may sukat pa pala yun, hindi pwedeng magsobra. Di bali kumulang kasi ang resulta daw nun ay ang pagbaba masyado ng dugo na hindi magiging maganda sa kanyang katawan. Kaya nga po, lagi kong ipinagpapasalamat ang buhay ng taglay natin. Sa bawat araw, hindi po matatawaran ang talagang pagbibigay ng Diyos ng buhay sa atin at nakikita pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Nakakasama pa natin, nakikita natin ang magandang mundo. Pagamat may hirap nga, gaya na sabi ni Brother Fredo, andun naman ang mayamang biyaya ng ating Panginoon na sa atin ay nagpapatuloy na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Ang proteksyon at pinagpapasalamat ko nga rin po yung pamangkin ko na okay na rin po siya. Yun ang meron namang tumor dito sa ulo. O okay na po siya. Yun lang po at salamat po sa presensya ng bawat isa. Okay. Maraming salamat po, Elder Flory. At sa atin pong lahat na nagbigay ng mga pasasalamat ngayong gabi, mamaya po ay hihingin natin ang prayer concerns ng bawat isa. Ano po yung gusto natin ipanalangin? Pero bago po tayo dumako sa ating panalangin, magbibigay po muna tayo ng kaunting inspirational message. No? Sana ma-inspire ang bawat isa. Actually, hindi ko po alam kung ano ang isi-share ko ngayong gabi. Dahil meron tayong prayer meeting leader, si Ate Flory. Pero masama ang pakiramdam ni Sister Flory. Si Sister Flory ay si Elder Flory daw ay next week na lang. So ngayon, gusto ko pong i-share sa inyo si Elder Joey. Palagi po siya nagpo-post ng mga quotation ng mga salita ng Diyos sa ating pong Facebook Messenger. Kung kayo ay merong Messenger, mapapansin po ninyo si Elder Joey, araw-araw po yan. Nagpo-post po siya ng mga mensahe ng Panginoong Diyos. At doon ko na lang po kukunin ang maiksi nating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Okay po? Ating pong buksan sa Psalm. Ano ba ang Psalm sa Tagalog? Salmo. Mga awit, 117, 1-2. Mga awit, 117, 1-2. 117, 117, 1-2. Babasahin ko po sa inyo. Napakaiksi lamang po niya. 117, 1-2. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. No? Maiksi lang siya, oh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Sa English naman po, praise the Lord, all ye nations, extol Him, all you people. For great is His love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord.
Ang salita ng Diyos ay nananatili kailanman. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Yan po, no? Awit ng papuri kay Yahweh. 1:17. Sabi po dito, dapat napurihin ng lahat ng bansa. Walang exemption. Napakasimple lang. Dapat purihin ng lahat ng bansa ang Panginoong Diyos. Sa palagay ba natin, may bansa na hindi nagpupuri ngayon sa Panginoon? Meron. Anong bansa yun? China. Ano pa? Saudi. Ano pa? South Korea. North Korea. Russia. Okay. At marami pang iba. Pero, ang matindi ho ngayon ay ang labanan ng nangyayari ngayon. Ano yung laban ngayon? China at Philippines. Involved tayo mga kapatid. Ito ho ay hindi biro. Medyo, kung tayo po'y nanonood ng balita, ay nakakatakot to eh. Bakit? Kasi, ang dami na nakadeploy, naka-assign po ngayon sa dagat natin, sa West Philippine Sea. Binabantayan ng ating mga kapwa Pilipino yung pagpasok sa ating invasion ng bansang China. Kasi gusto nilang angkinin ang ating dagat. Ha? At marami pa hong issue yan na bakit gusto nilang angkinin? Dahil sa langis, tama ka kuya. At pag yan ay nag-away-away na, ay naku, sinasabi ko sa inyo, baka tayo ay wag naman sana, Panginoon, wag naman po sana, Panginoon. Pero yan mo ay hindi magandang indikasyon na tayo ay pinapasok ng ibang bansa upang tayo ay sakupin. Nandito na nga mga barko nila. Kaya mga kapatid, pinakamalaking barko nila. Kaya mga kapatid, hindi lang natin yan nararamdaman. Ha? Kasi malayo tayo sa dagat eh. Di ba hindi natin ramdam yan? Pero, mamaya mamamalayan nyo na lang, baka mamaya bombahin na lang tayo dito. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Napapaligiran tayo ng dagat eh. Napapaligiran tayo ng dagat. Bombahin tayo. Sandali lang mo yung bombang yan eh. Sa dami ng mga bomba na ginagawa ngayon, yung missile na yan, kapiranggot lang yan. Patay lahat ng tao. Sabi nga ako dun sa napanood kong nabasa ko saan ba? 60% ay mawawala. Kung 100% sa mundo at 60% mawawala, 40% na lang matitira, tayo ba'y mabubuhay pa kaya nun, Sister Sophie? Sa palagay ninyo? Isang lang ng missile yan. Napakaliit ang Pilipinas, mga kapatid. Kumpara natin sa ibang bansa. Bago tayo matulungan ng may tama na tayo. Oo. Kaya I'm telling you, hindi magandang balita ito mga kapatid. Medyo babantayan po natin yan. No? Pero, sabi nga po ng Panginoon, ating laging pagbabasihan ng salita ng Diyos. Kasi, hindi pa ba, nakasulat na yan. Nakasulat na yan ang mangyayari sa ating mundo. Ang tanong, handa na ba tayo mga kapatid? Kaya nga tayo lagi nag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi tayong nananalangin. Para sa lahat ng oras, nakahanda po tayo. Dahil hindi natin alam ang oras ng pagdating ng Panginoong Diyos. Diba? Sabi nga para sa magnanakaw na hindi mo alam kung anong oras dadating. Pero sabi po dito sa Salmo, mga awit, dapat na purihin. Hindi sinabi na dapat, ibig sabihin dapat, gawin dapat, kailangan. Dapat na purihin ang lahat ng bansa
siya ay purihin. Okay. Pagka ang pag-ibig nauul sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. So, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos tapat sa atin. Pag sinabi niya, tutuparin yan. Yun po ang ating pangahawakan. Kaya ho dapat hindi tayo matakot kasi mangyayari talaga itong mga bagay na ito eh. Kahit ayaw mo, talaga mangyayari siya. Lalo totoo yun, kawawa po ang mga bata. Pero nakatakda na siyang mangyari, mga kapatid. Wala nang pwedeng pumigil dyan. Kahit sabihin mo pag pinakamayaman ka, pinakamatalino ka, pinakamagaling kang bansa, nakauukol na yan at nakasulat na yan na mangyayari po. Kaya po tayo mga kapatid, lagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para ihanda natin ang ating mga sarili. Para kamatayan lang din yan eh. Kahit wala pang gera, anytime pwede kang mamatay. Kahit walang gera. Bakit? Marami kang kalaban eh. Kalaban mo sakit. Kalaban mo pagtanda. Kalaban mo kahirapan. Kagutuman. Abay, marami kang pwedeng posibilidad na ikaw ay hindi tatagal sa mundo. Hindi lang yung gera yan, no? So in other words, mga kapatid, kahit po tayo ay naghihirap, kahit tayo ay nasa banig ng karamdaman, no? Walang pumpay pa rin ang pasasalamat natin sa Panginoong Diyos. Bakit? Kasi po nandito tayo ngayon. Buhay. Buhay pa, mga kapatid. Yung iba nga natutulog lang, namamatay na. Ay, itong buhay natin, napakagandang mabuhay. Na nandito pa tayo sa mundo. Bakit? Eh, kasi meron pa tayong chance ang magbago. Pagpatay ka na, wala ka nang chance ang magbago. Pagpatay ka na, wala ka nang chance ang umunlad ang buhay. Pero sabi nga, habang buhay, may pag-asa. No? Natatandaan niyo ba yung kwento na, sige, tatapusin ko na po yung ating maiksing pagbubulay-bulay, no? Yung kwento ng, ano ba yun? Yung pagong at saka yung, yung fox. Matching, no? Pero fox eh. Wala kasing fox dito sa Pilipinas, pero ano ba yan sa Tagalog? Aso? Asong gubat, fox, no? Hindi kuneho. Kuneho is rabbit. No? Ang fox kasi para siyang aso na asong gubat, tama, no? Na matalino. Kumpara mo dun sa pagong na mabagal maglakad. Ha? So sabi ng asong matalino, yung fox, ikaw, pagong, napakabagal mo naman. Sabi niya, wala ka. Kung gusto mo, maghabulan tayo ngayon, race tayong dalawa. Mula dito sa kantong to, hanggang doon. Race tayong dalawa. Ng fox. Yapag eh. Kasi alam niya, isang takbo niya lang, may iwanan niya yung pagong. Mabagal yung pagong eh. Diba? So, miyabang masyado si fox. So, sige. Sabi niya, race tayong dalawa ha. Yung tawag doon, magkumpetensya tayo. Track and field, magkarera tayong dalawa. Sabi ni Pagong, siyempre naman ikaw, mabagal ako. Alam ko na ikaw mabagal ako ba't naman ako makikipagkumpetensya pa sa'yo? Napakayabang mo naman ikaw. Alam mo nang mabagal ako. Diba? Pero sabi ni Fox, hindi. Wala yan. Sige, maglabanan tayong dalawa. Sige. O, hindi kahit naman si Pagong ay babagal-bagal. O, sige na nga, pumwesto na tayong dalawa. O, hindi nakapwesto na yung dalawa. Sabi ni Fox, talagang lalaban ka sa akin. Alam mo na ang Pagong kang napakabagal mo. Lalaban ka sa akin, talagang panalo na ika ako. Hindi pa tayo nag-uumpisa. O,
Maya-maya, oh, ready na ika, ready. O di syempre, takbo na ngayon si Fox. Pero sabi ni Fox, partida muna ha, babagalan ko. Para naman naaawa ako sa iyo eh. Ang bagal mo eh, pagong ka eh. Oo, sabi nung Fox, ang yabang ni Fox, no? Sabi naman ni Pagong, sige, mauna ka na ika. Partida. O di si Fox, si Pagong, napakabagal ng lakad. Sobrang yabang ni Fox, oh, wala kay ka sa akin, mayabang, sobrang, nadapa ngayon si Fox, nahulog to sa bangin na malalim. Habang itong si Pagong naglalakad, tuloy-tuloy lang siya. Akala niya malayo na si Fox kasi hindi na niya nakikita eh. Sabi na, saan na ikaw yung kalaban ko? Ay, kahit na hindi niya na nakikita si Fox, tuloy-tuloy pa rin ang lakad niya. Lakad! Sige, lakad pa rin ako hanggang sa hindi niya namalayan, nakausad na siya doon sa line na kanilang sinabi na sila hanggang doong finish line. Pagtingin, di malayo na si Pagong, nakalayo, nakalagpas na siya eh. Pagtingin niya ganun, wala pa rin si Fox. Ay, saan ka napunta? Wala na. Si Fox po, namatay na. Nahulog na dun sa balon, sa bangin. At hindi na siya nakahabol kay Pagong. Namatay sa kayabangan. Pero anong sinasabi ng kwentong ito? Nakakatuwa lang simple lang siya. Pero ano ang matututunan natin dun sa kwento? Una, yung pagsisikap ng Pagong na kahit alam niyang siya'y mabagal, tuloy lang siya. Tuloy lang. Ano pa pangalawang natin matututunan dito? Kahit na anong sabihin ni Fox. Di ba tinutuya siya? Ikaw naman ka, binubuli siya. Ikaw naman ka, bagal mo. Lalaban ka pa sa akin. Eh ako may magaling ako. So anong pinakita dito? Yung determinasyon ni Pagong. Hindi niya inintindi yung sinasabi ni Fox sa kanya. Na kahit siya ay siraan, bagal-bagal mo ika. Wala pa sa akin ika. Tuloy pa rin. Oh, siya ay may focus. May focus. Kasi kung wala kang focus, masisira ka talaga. At kung iintindihin mo lang yung yabang ni Fox, hindi ka makakarating doon sa gusto mong puntahan. Ano po yung sabi ko? Determinasyon, focus, ano pa? Ano pa yung isa? Very humble. Siya ay mapagpakumbaba. Hindi siya nagyabang. Nasabi niya, alam ko naman ikaw ay talagang magaling. Pero anong ginawa ni Pagong? Siya ay nagpakuloy at nagsikap na kahit siya'y mabagal, sige lang, tuloy lang ako. Oh. At darating niya ang tagumpay. Itong si Yabang, nahulog. At na-deadpool. At nawala yung kanyang galing. Ha? Bakit? Sa sobrang yabang niya, yun ang nangyari, nahulog siya dun sa bangin. Hindi niya naabot yung finish line. So, in other words, ano pong sinasabi dito mga kapatid? Yung pong ating kakayahan, hindi sapat. No? Sabihin natin na magaling tayo, wala po yan. Dahil ang tingin sa atin ng Panginoon, pare-pareho lang. Kaya nga yung sinasabi na pag namatay ang tao, walang madadala, ni singkong tuling. Bakit? Pantay-pantay lang tayo eh. Pag namatay tayo, hindi mo madadala lahat yan. Ang kaluluwa natin ang pinaka-importante po, mga kapatid. Kaya mahirap sa tao yung sa pagmamagpalit sa kapwa. Yung mapamlait ka sa kapwa. Ano ba mamuli? Kasi hindi kasi yung sipas na yan, hindi na alam kasi ang mangyayari. Hindi niya alam ang mangyayari. Hindi lang ang ginagawa niya. Oo. Kumpiyansa sa sarili.
masyadong kumpiyansa sa sarili. Humble. Masyado siya mapagpakumbaba. At saka, alam po niya ang kanyang kakayahan. Alam niya na siya'y mabagal. Hindi naman niya niyabang na, mayabang na, hindi siya nagyabang na, kaya kitang talunin kahit ako'y pagong. Hindi naman niya sinabi na gano'n. Ang sinabi niya lang, sige, aking tinatanggap ang hamon mo. Hindi sinabi niyo Oo. na, oy, hanggang bangin ka lang. Oh, walang gano'n mga kapatid. Well, anyway, ito po'y kwento lang naman, ano. Ito po ay kwento lang na sana, simple kwento, pero kung iisipin mo, parang buhay ng tao, no? May mga tao talaga na minsan sobrang yabang, may mga tao talaga na akala mo ay, oo, no? Na talagang mataas na masyado, no? Pero sa mata ng Diyos, wala po yan. Pantay-pantay lang po tayong lahat, mga kapatid. Kaya ho dapat tayo ay mapagpakumbaba. Sapagkat, sabi nga ng Panginoong Diyos, kung sino man ang nagpapakababa ay siyang itinataas. At ang itinataas ay siyang ibinababa. Okay po? So, sana hindi niyo makakalimutan ang kwento ni Pagong at ni Fox. Ni Fox Yabang. Okay. May lamang po yun, pero I hope na kayo po ay na-inspire doon sa... Na-inspire ba kayo, mga kapatid? Oo. Salamat po sa Panginoong Diyos. Ngayon naman po tayo ay dadako na sa ating prayer request. Ayan. So, meron po tayong group chat, gaya ng binabanggit ko. Lagi tayong naghihingi doon ng mga prayer request, no? So, atin pong babasahin kung ano po yung mga kahilingan ng ating mga kapatid. Kuya Tomas, meron kang cellphone, di ba? Pwede bang pakibasa yung ating yung ating pong mga prayer request sa prayer meeting po, sa prayer meeting group. Nakalagay po dyan. Okay, bukas mo nga pa. Prayer meeting group. Nakalagay po dyan ang mga prayer request ng ating mga kapatid. Sino po sa inyo ang si Tomas, Elder Joey, Elder Flory, si Ate Rosie, member ka ba ng group chat? Ate Rosie, member ka, no? Sa Facebook Messenger. Kayo po, hindi kayo wala kayong Facebook Messenger. Nandyan po kasi nilalagay ng mga kasama natin, mga kapatid natin, ang mga prayer request, no? Sa Messenger. So, paki-check po sa group chat natin, ano po ang mga prayer request, prayer meeting, prayer request. Hirap nito, wala akong cellphone kasi sira ang cellphone ko eh. Papaayos ko pa po, kaya medyo hirap ako sa komunikasyon ngayon. Oo. Ano po nakalagay dyan sa prayer meeting natin, Kuya Tomas? Pakibasa po. Prayer meeting po, nakalagay. Prayer meeting group. Kasi may grupo tayo, UCCP Pasay. May grupo tayo Bible study. May grupo tayo prayer meeting. Sa prayer meeting po ninyo tingnan. Anyway, yung mga nandito po ngayon, habang hinahanap natin, ano po ang gusto natin ipanalangin sa Diyos? Ano po ang gusto natin ipanalangin sa Diyos? Gamit po tayo ng microphone, ate, kuya. Ang sa akin, ang gusto kong ipanalangin ang nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, ang kagimbal-gimbal na ginagawa ng China na sobra-sobra na pambubuli sa atin. At hindi lang pambubuli, marami na nasasaktan. Ang nakakatakot dito, yung ano natin na baka girahin tayo kasi sobra na eh.
iba ng ano nila eh, kasi ang laki ng mapapakinabangan nila sa Pilipinas. Kaya nagkakaganyan na sila. Yun lang po. Okay. Salamat po. Sige po. So, yan. Okay. Ngayon po, yung sa gera, no, yun ang isa sa ating papanalangin. Okay. Ito pa po, unang dito po nakalagay, mula po kay Pastor Joshua, sabi dito, hello UCCP Pasay family, paki-include my sister Hazel Faith. Okay, ang pangalan po ay si Sister Hazel Faith. No? Pakisulat na po Ate Sophie ang may sakit. Hazel Faith na inadmit dahil sa diabetic foot. Diabetic po yung kapatid ni Pastor Joshua. Kaya po ipanalangin natin ang pangalan ay si Hazel Faith. Okay? And then, sabi po dito ni Eliza, anak naman ni sino to? Ate Lydia, no? Prayer request po, Nanay Maxi Yuson, colon cancer. Pakisulat po Ate Sophie. Colon cancer ni Maxi Yuson, Nanay Maxi Yuson. And then, si Ate Becca naman po, ang sabi po niya dito, safety po ng pamilya at kalakasan ng bawat isa. Kalakasan po ng Ate Simang. Sino si Ate Simang? Maxima, okay. Na laging mag-ingatan at pagalingin sa sakit. Okay. Si Esther naman po, ang sabi ni Esther, Sister Esther, protection and good health sa bawat isa. Kapayapaan sa West Philippine Sea, na pinanggit kanina. Sana magbago ang isip ng mga Chinese na huwag maging greedy. Huwag maging sakim. Oo. Bigyan ng talino ang leader ng ating bansa. Love and peace in the whole world. Yun po. Oo. And of course, nais din po natin ipanalangin ang pakiramdam ni Ate Flory na siya ay masama ang pakiramdam ngayon. At saka si Elder Joey sa kanyang sakit, no? At yung pong kapatid ni Kuya Tomas na ang pangalan ay si Flora. Si Sister Flora na meron ding karamdaman, ano, Kuya Tomas, no? Okay. So, si Ate Sandra na galing lang po sa ospital kanina, nawa po ay pagalingin siya ng Panginoong Diyos at ipanalangin din po natin siya. Okay po? So, ganito po ang gagawin natin dahil konti lang naman tayo, Ate Rosie. Ay, yes, Ate Rosie. Margie Caniban. Pakisulat nga po, Ate Sophie. Margie Caniban. Oo. Cancer. Okay. Anak po ninyo siya, ate? Pamangkin. Pamangkin. Si Margie Caniban. Rolando Caniban din. Ronaldo Caniban. Rolando. Anak nyo? Anak ko. Oo. May sakit sa kidney. At sa mata niya. Kidney. Nasa probinsya po ito, Ate Ate Rose, Palawan. Ano? Dali nating kapatid na may sakit. Anyway, ganito po ang gagawin natin. Bilang po tayo 1, 2, 3 kasi konti lang naman tayo. So 3 groups. 1, 2, 3. 1, Ate Rosie, 2. Ate, 3. Shoni, 3 po kayo. Sophie, 1, 2. Ate Flory, kayo po ay 3. Okay. So lahat po ng 1 doon, dito po, sa unang row. Lahat po ng 2 dito, sa akin. Kasi ako yung number 2. At dito po ang number 3. Ibibigyan ko pa yung bawat group. Group po muna kayo. Pumunta po muna kayo sa grupo nyo. Group 1, Group 2, Group 3. Okay po?
Ayan. Sige po. Okay na po, ano na kayo, tama-tama pala yung numero natin no? Tigta-tatlo, isang grupo. Sakto, 1, 2, 3. Tigta-tatlo. Okay po. Sa group 1 po, ang ating pong grupo, number 1, ang ipanalangin po ninyo lahat ng may sakit. Yung nabanggit po, yung kapatid ni Kuya Tomas, yung sinulat kanina, total na sa iyo naman Ate Sophie, ang listahan ng mga may sakit, pakipanalangin po ang group 1, no? Group number 2, ipanalangin po natin ang West Philippine Sea. At yung pong ating yung kaguluhan ngayon sa China. Okay. And number 3, mga kapatid, kayo naman po ay sa issue naman po sa Pilipinas. No? Kasi kami, world peace kami. Kayo naman po, ang inyong ipapanalangin ay yung ating bansa sa Pilipinas. Okay po? Sige. Yes, Elder Joey. Yung mga church activities sa group na lang din po ng number 3. Okay, number 3. Kasi mas international yung concern ng group number 2 eh. Sa inyo, local. Okay, sige po, local. So tayo po manalangin at tatapusin po ang ating panalangin. Ako na lang, sige po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, sa gabi ito, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na patuloy mong binibigay sa amin. Maraming salamat po sa mga kapatid namin na narito ngayong gabi na lumalapit, Panginoon, sa inyong banal na pangalan. Humihingi kami ng awa at tulong sa inyo, O Diyos, sa lahat ng aming mga prayer concerns. Nilalapit namin, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid namin may karamdaman. Nilalapit namin, Panginoon, sa inyo mga gawain ng aming simbahan. Nilalapit namin, Panginoon, sa inyo ang kalagayan ng aming bansa at ng buong mundo. Dinggin
Dinggin mo, Panginoong Diyos, ang aming mga panawagan, ang aming mga panalangin, Panginoon, na kami po ay inyong tulungan dahil kayo lamang po ang nakakaalam ng nasa puso namin, Panginoong Diyos, at ng aming kinabukasan. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming binibigay sa inyong makapangyarihang pangalan, sapagkat alam namin, Panginoong Diyos, na kayo lamang po ang nakakaalam ng nararapat at ng makakabuti para sa aming lahat. Hinihingi po namin ang inyong gabay, ang inyong Santong Espiritu, Panginoon, na siyang lumukob sa aming puso, sa aming isipan, sa aming kaluluwa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming nagagawang kasalanan, sa inyo at sa aming kapwa. At nawa, Panginoon Diyos, sa aming pagkilos at paggawa sa aming mga hanap buhay, sa aming pamilya, sa araw-araw namin yung paggawa. Kayo na po, Panginoon, ang bahalang pumatnubay at gumabay sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. At tayo po ay umawi para sa ating pong offering. Pakibigay na lang po ang ating offering. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Salamat po sa inyong mga kapatid. At tayo po ay sana ay present ulit sa Friday ang ating gawain, ang ating pong Bible study. No? Kaya po ipinopost natin yung ating mga pag-aaralan sa Bible study. At ang ating pong leader next Friday o sa Friday na ito, wala si Joy, ano? Hindi ko alam kung sino ang leader natin sa Friday. Pero, maging handa lamang po tayo, alas 7 po ng umaga, ay ng gabi sa Biyernes. Okay? Kita-kita po tayo muli sa Friday, mga kapatid. At magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po. Sa July na yata. Pero mag-uusap pa tayo ng mga tropa nila. Hindi natin makalimutan. Okay? Thank you.